cellphone pera. So, suspension lang yan? Sana mapi, sana mapi. For crime prevention, that is, no, because that's the intent of the law, magkaroon ng dalawang plaka o magkaroon ng plaka ang lahat ng motor. Actually, kanina na tinanong ito ni Mr. Chair from the PNP at ayaw ko sanang i-divulge ito. Pero kailangan, Mr. Chair. Let's go! Comsec, can we acknowledge the presence of our resource persons? Like to acknowledge also the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa, who is also a member of this committee. Magandang umaga, Your Honor. Good morning, Mr. Acknowledge, understand the heavy schedule of Senator de la Rosa, who is also going to preside on a Committee on Public Order and Dangerous Drugs hearing relative to Resolution 863. May we ask for a short or any introductory statement, Your Honor, if you have one. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. I'm just here, Mr. Chairman, to provide you quorum and again to manifest your to manifest my support to this particular measure that you are undertaking in this committee, Mr. Chairman. Dito lang ako to support you and to all the riders. Lahat dyan ng mga riders ay pareho tayo. I am also a rider. Lahat ng klase motorsiklo, mapa big bike, mapa trail bike, mapa enduro. That is my weekend pangtanggal ko ng stress sa trabaho natin. Every weekend yan ang ginagawa ko and I am very supportive of this particular measure, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator de la Rosa. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdating at may we ask the committee secretary to continue with the recognition of the resource persons present here today. Good morning, Mr. Chairman. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mr. Chairman, we have physically present, we have Honorable Bonifacio L. Busita from the One Rider Party List. Good morning, sir. And with him is his Chief of Staff, Mr. William De Magiba. From the Land Transportation Office, we have OIC for the Traffic Adjudication Service, Mr. Danilo Encela, Mr. Dominic Pahar. I was informed that ASEC Vigor Mendoza is arriving soon. Yes, that is correct, Mr. Chairman. Ano oras kaya darating? I will follow up, Mr. Chairman. Thank you. We have from the Technical Evaluation Section, Mr. Dominic Paharon. We would like to acknowledge also the arrival of Senator J.B. Ercito, the proponent of this measure. Good morning, Your Honor. Mr. Chairman. Head of Central Command Center of the LTO, we have Engineer Oliver Marique. OIC from the plate units, Ms. Nivette Amber Pastorite, and Chief of the Plate Making Plant, Mr. Engineer Norberto Espino III. Kindly acknowledge, please, once your name is called. Thank you. From the Land Transportation and Franchising Regulatory Board, we have Chairperson Attorney Teofilo Guadis III. Good morning, sir. From the sir, as per our attendance, he has already arrived. From the Highway Patrol Group of the Philippine National Police, we have Police Lieutenant Colonel Jaycon Ramos, Chief of the Investigation Management Division. Good morning, sir. From the civil society, we have from the Law Enforcer Riders Association of the Philippines, or LERAP, we have Professor Gerald S. Abergos, PhD, Secretary General. Good morning, sir. From the Pinoy Ninja Calabarzon, we have representatives, Vice President Mr. Angelito Abordo and Secretary Mr. J. Ilagan. Good morning, sir. From Kapatiran sa Dalawang Gulong or Kagulong, we have Mr. Don Pangan, and together with the President of the organization, Mr. Robert Casano Perillo.
From the Right Guardians community, we have Mr. Nicanor Fuentes, and he is with the Director General of their group, Mr. Arnold Vicente. From the Motorcycle Development Program Participants Association, or MDPPA, we have Chairman of the Government Committee, Mr. Andrew Angeles, Technical Committee Member Engineer Joselito Ang, and Secretary General Mr. Crisanto Malaib. From the Philippine Advocates for Road Safety, we have Chairperson Mr. Eric Lazarte. He is with the Director, Mr. Joel Agustin, and Secretary Ms. Rodora Mabukiao. From ANCAS, representing founder and CEO of ANCAS, Mr. Jauro Castro, Public Affairs Head. That is all for now, Mr. Chairman. Good morning. Thank you. Before we proceed, the chair would like to place it on record that during the last hearing, when was this? Matagal-tagal na to February of this year, the resource persons and groups who attended committed themselves to submit position papers. From the records of this committee, it would appear that only LERAP submitted a position paper a week ago, thereafter followed by the National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines, Luzon Motorcycle Federations Inc., submitted, dated November 22, 2023, and then followed by the position paper of Right Guardian Community Inc. May we know from the other resource persons, organizations who participated during the last hearing if they will still submit position papers? Sino pa yung marami pa kung hindi nakasubmit, tatatlo tong hawak namin. This is very important because this would form part of the committee report. Kahit po 2 pages, pwede na yun. Sino pong hindi nakasubmit? Tayo lang naman nandito Pakitaas ang kamay. So, when do we expect you to submit your position papers? Ang CAS and the rest. Good morning, Mr. Chair, honorable senators. Mr. Chair, we just received the first invite yesterday evening, but rest assured po, we will submit it po within 1 week. We will submit our position po. What about the others? Yung mga kasali nun sa hearing na nag-commit kayo na magsasubmit? Kasi kung talagang gusto nating maisaayos tong panukalang batas na ito, ay kailangan natin ng pagtutulungan dito. Pero tatatlo pa lang hanggang ngayon. So kailan kaya yung iba? Huwag na natin itong patagalin kung gusto nyong magkaroon ng pagbabago rito. Sino po yun? Can you identify yourself and the group that you represent? Rod Cruz Parangkada. Actually, last hearing I wasn't able to attend, and I was not informed that we have to submit a petition paper. So for the part of Parangkada, we will submit our petition paper within a week. Thank you. Position paper within the week. The other groups? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Within the week, gagawin po namin yun. Pinoy Ninja Calabarzon po. if you can do that within 1 week, mas maganda po. Yes, yes, yes. Sino po yung isa? Good morning po, Mr. Chair. Kami po sa kapatiran sa dalawang gulong ay nagsumiti po noong first hearing natin. At amin din pong binasa sa ating ginawang public hearing. Pero kung hindi po na-receive ng secretariat natin ay magsasubmit po kami uli. Comsec, na-receive mo yan? Pero kung binasa yon, part of the records yon. Nasa transcript yon kung binasa niya. Pero binasa niya, so part na ng transcript yon. So kung binasa niyo po yung sir, ito buong buo, hindi na ho kailangan mag-submit kayo. Kasi under oath din kayo nun Salamat po, Mr. Salamat po. Sino pa hong hindi nakapag-submit? Meron pa? Naggrupo? Kayo, sir. Yes, good morning. Eric Lasade po from Philippine Advocates for Road Safety. We just received the invitation last Monday, but we will submit within the week our position paper. Salamat po. Kailangan natin kasi itong kung talagang gusto natin maisaayos at
mapaganda yung kalalabasan ng panukalang batas ni Senator Ejercito, kailangan natin yung inyong inputs, and this will not just be reflected through the statements given during the committee hearings, but through the position papers. So we expect COMSEC make a follow-up letter directed to all the private organizations to submit their position papers within 1 week. So directed. Maraming salamat. And then, who are the new resource persons present? Can you rise so that the appropriate oath can be administered? COMSEC, administer the oath. Kayo rin po ay bago, sir? Sino pa ho? Yung bagong ngayon lang nakadalo. Pwede ho kayong tumayo. Pakitaas po ang inyong kanang kamay at sumunod sa committee secretary para sa panunumpa. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you. Mr. Chairman, the oath has been administered. Thank you. Noong nakaraang hearing, tayo po ay nagkaroon ng pagpupulong patungkol doon sa kambal plaka, doble plaka law, which is the Motorcycle Prevention Act. And then SBN 159 filed by Senator Ejercito was considered. Karamihan po sa mga items na lumabas ay yung lack of for it being discriminatory, and then for branding the rider, especially those in tandem, as with criminal intent, and then a position was submitted. A statement was given by Mr. Bulaños of the Motorcycle Rights Organization concerning a petition filed, a case pending with the Regional Trial Court of Quezon City against Republic Act 11235. May we know from the Motorcycle Rights Organization, before that, if Senator J.B. Ejercito would like to have an introductory statement, you have the floor, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga sa lahat. Good morning, everybody. Thank you, Mr. Chair, for hearing this. This is the second hearing already on the amendment to the Motorcycle Crime Prevention Act. We'd like to thank the different stakeholders and motorcycle organizations who are present, and our colleague from the House who is here, Congressman Bonifacio Busita, who was also here last time. One Rider Party List. Siya po yung magiging counterpart natin, as well as several other colleagues in the House. First, we are here to continue the hearing. Sana inaantay lang po natin ang pagdating ng LTO Director, which is very vital also. Kasi Mr. Chair, maganda naman po ang intention ng batas. But I think what is more important is for us to be able to address the backlog. As of present, I don't know if my figures are correct. Sa motorcycle alone, 9 million ang backlog. Sa akin po, para prevent nating crime, mas importante lahat ng motor mabigyan ng plate number kaysa po dalawa na hindi pa natin masupply. I think siguro we can ask the PNP later on kung what they think is more important for everybody to have for all motorcycles to have plate numbers, rear plate man o hindi, o yung dalawang plaka. Pero sa akin po, tingin ko mas importante magkaroon ng plaka ang lahat. And I think it's a very big problem that we need to address very soon, Mr. Chair, na talagang matapos na yung backlog natin, because I think that is the more important, to identify all motorcycle riders. I don't think any rider on his right mind would use his personal motorcycle for any crime. Siguro walang nasa tamang pag-iisip yun, yung gagamit na merong properly identified. So, Mr. Chair, I would like to thank you again. So, para po maging mas madali na rin para sa lahat. And I think yung ating pinopropose for us to have RFID and scanners and the control center later on will be for the convenience not only of the riders but for the law enforcers as well. So hopefully in the future, pag napondo na natin ito, this will also act
as anti-carnapping. It will really prevent a lot of crimes more than the doble plaque. Alam po ni Congressman Busita was a former police colonel. Alam niya, sabi nga niya, naku, mas maganda yan. It will be hitting two birds with one stone. No? So with that, Mr. Chair, I'd like to thank you again for taking this up para po bago tayo matapos na itong issue na ito na talaga importante sa ating mga riders. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Senator J.V. Ejercito. Before we allow the motorcycle rights organizations or MRO to give us an update, as a sign of parliamentary courtesy, may we ask Congressman Busita to join us here in this rostrum. Dito na kayo, sir. Dito na, may direct the Secretariat and USAA to transfer the nameplate of Congressman Busita. MRO to answer that question. Ano po yung status nung pending case sa Quezon City RTC, yung final nyo na petition asking for a TRO and the rest? Go ahead, sir. Okay, sir. Unfortunately, Jobert Bolanos is out of, parang nasa, I think he's in ROAS yata. Anyway, sir, just to inform everybody that I am the main petitioner of this case filing. So as of now, there will be a scheduled hearing this coming February. Ang pinapatawag naman is from MDPPA, MDAP, and other other organization concerned. So until now, pending pa rin po to. Hearing na po kayo, sir? So far, pang-apat na po. Supposedly, Apat na hearing? panlima na. Itong Nag-issue ng February po. temporary restraining order, hindi na? As far as I'm concerned, sir, meron na pong parang TRO po. Pero hinihiring pa rin po eh. So parang supposedly wala pa po. Teka muna ho. May TRO o wala pa? Wala pa po. siguro. Wala pa po. So, nakakaapat na hearing na kayo? Yes, sir. So, the main purpose is to declare Republic Act 11235 as unconstitutional. So, can we know the name of the judge? Sa Quezon City, I forgot the name. Wala yun. My pardon, my apologies, sir, but nawala na sa isip ko yung judge po eh. Siguro po, COMSEC, to facilitate this, you're directed to secure a copy of the copies of the relevant pleadings filed before the Quezon City RTC to form part of the records of this committee. So most probably the contention of the petitioners there would be the same as the issues raised during this committee hearing, that the hearings done that the said law is unconstitutional for being against the Equal Protection Clause of our Constitution. So we now proceed. I think LTFRB is present virtually. May we know who is present virtually? Ma'am, can you identify yourself? Good morning, Mr. Chair. This is Mercy Jane Paraslenes, Mr. Chair, board member of the LTFRB, but previously worked with the Land Transportation Office. So wala dito si Mr. Guadis sa kwartong ito. Ba't kanina may nag-answer ng present? Nagkamali lang siguro. Oh. So we proceed again. We're in the tail end of the hearings being conducted, and one of the issues raised during the last hearing was about the backlog of plates of almost 2 million for motor vehicles. I'm referring now to four-wheeled
and then 9 million plus for motorcycles. Even without the presence yet of the LTO chief, may we know from the representative of the Land Transportation Office if there is any update on this? Sino po yung sa LTO ngayon? Thank you, Mr. Chair. May I refer the question po sa aking colleague kay Ms. Amber from the plate unit? Nasaan po siya? Dito na ho kayo lumipat, nasa likuran kayo. Ba't kayo sa likod pinaupo? Walang microphone dyan. Are you under oath or not yet? Can you subscribe the new resource person from the LTO? Kindly raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you, ma'am. Sir. Yeah. Madam Witness, Madam Resource Person, can you identify yourself? Good morning, everyone. Good morning, Mr. Chair. I am Nivette Amber Pastorite po. Plate unit of the Land Transportation Office po. Pakisagot po yung tanong ko. Sa four-wheelers, 2 million. Sa motorcycles, 9 million plus. Ito ba ho yung latest figures niyo pa o nabago na ito? Sir, as of November 22, 2023, the total backlog po for the motorcycle is 12.9 million, which include the requirement from 2014 to current po, sir. So from yung last hearing natin, 9 million. Ngayon, 12 million na. 12.9. Yes po, So Mr. Chair. 13 million na ito, more or less. More or less po, Oh. Mr. Chair. So maybe not the reason for this. Dumami ba yung motor na lumabas, na binenta, o talagang hindi na kayo nakakapag-produce? Ano po yung dahilan nito? Rate we're going, baka next year, ano na ito, 15 million, 16 million na. Ang backlog ninyo. Mr. Chair, probably the increase of the registration of the new motorcycle for the last year na dagdag po probably and this year. So As of November yan. as of November. So last year there is I think more than 2 million new registered motorcycle. Hindi, kasi last year, ang backlog nyo, this year lang ang backlog nyo, during the last hearing, 9 million plus. Ngayon, naging 12, o almost 13. So, 4 na milyon ang nadagdag? Tinan mo ha, ang sabi mo, 2 milyon ang nagparehistro. Pero naging halos 4 na milyon ang backlog. Ba't nagkaganon? So, ibig sabihin, merong 2 milyon na hindi nakarehistro? Hindi ko magets. I do the math. Parang kulang din. I think, sir, yung 9 million backlog, sir, that was the report sometime in February. But as of November, sir, it's around 12.9 million po, Mr. Chair. Pero ang sinabi ni Mr. Encela, ang narehistro daw ay 2 million. Last year o this year? Kasi nag-hearing tayo February eh. Yes, Your Honor, last year as of December the new registration of motorcycle was 2 million more or less. 2 million. So nung huling hearing natin, dapat ang pinag-uusapan na nating figures ay 11 million. So ngayon, since February to this date, ilan ang naparehistro? Mr. Chair, we don't have data right now, but we will give you after the hearing. Can this committee be provided the data reflective of the various regions? How many in NCR? How many in Cebu, Bohol, Region 7? How many in Naga, Legazpi, Region 5? How many in Batangas, Laguna, and Region 4A, etc., etc.?
Eh, di ba, mabigyan kami ng ganong datos? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. Hercito, I was expecting that LTO was here, that they will be complete with the records, no? They are wasting our time. You should have been prepared. Alam nyo, natatanong yun eh. Yeah, where is your head? Is he coming? I'm hoping that before the committee hearing ends, you will have all of these figures that the chair is asking. Kasi sayang po ito. We are wasting our time. Diba? Dapat pangalawang meeting, I'm hoping that this will be the final hearing. You should be responsible enough as government agencies to come here prepared. Alam niyo naman, natatanong yan, dapat anticipated yan eh. Ano yung matatanungin eh. Tsaka very basic yan, baka I am disappointed, Mr. Chair. How come these agencies are coming here unprepared and without their figures? Yun na po, I'm hoping that when your head, Attorney Bigor Mendoza comes here, that he will be prepared, no? That you will be prepared to give him all the support figures later on. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator JB. So in that case, I will suspend my questioning directed to the LTO to enable them to prepare. And the preparation should likewise give this committee the number of newly registered motorcycles. Because under the law, the Land Transportation Traffic Code, Republic Act 4136, no vehicle can be used in the streets without registration. Can we expect the LTO representatives to comply with the request of Senator JB? Yes, Mr. Chair, will suffice. So we will wait for your LTO chief, and then the line of questioning there would be continued thereafter. So may we now proceed to the Highway Patrol Group? Highway Patrol, can you identify yourself? Sir, good morning, sir. To the chairman, sir. I am Police Lieutenant Colonel J. Conramo, sir. The OIC Investigation Management Division of the Highway Patrol Group, sir. Good morning po, sir. Were you present during the last hearing? No, sir. But you're aware of what's being tackled Yes, sir. for this committee? Yes, sir. And our Deputy Director for Administration is coming over, sir. Hindi naman natin hintay na lahat yung Yes, sir. na late, so we can start with our line of questioning. The law being considered to be amended, the Motorcycle Crime Prevention Act or the Doble Placa Law, was based on the number of perceived riding in tandem cases committed by riders. So may we know from the PNP, HPG, if you have the latest number, the data, the number of the data as far as your unit is concerned, the number of crimes committed thus far from February this year, or even for the entire 2023, because we are about to end the year, the number of people killed by riding in tandem suspects. Meron ba tayo for this year? Masabi mo rin kung nangyari ito sa Metro Manila, kung nangyari ito sa other urban centers. Sir, my documents here, sir, is I don't have the data, sir, on the riding on tandem, sir, right now, sir. So, Wala rin tayong data, Congressman Busita. Mr. Chair, if I may suggest, ang right person to us for this matter, sir, is the Directorate for Operations ng PNP. Kasi medyo limited, Mr. Chair, yung functions po ng HPG. Ang nagko-collate po ng ganyang data, Mr. Chair, is the Directorate for Operations. Thank you for that clarification. So, but you were about to answer, Colonel Ramos, may isasabihin ka na wala talaga, zero? Wala tayong record?
Can you get from the Directorate for Operations? Yes, sir. I will ask, sir, from the Director for Operations, sir. Oh, kasi kaya ako sinasabi to, ang naging basihan nung Kongreso noon, kaya ipinasa itong Motorcycle Crime Prevention Act, yung dami raw ng riding in tandem motorcycle incidents involved in crime. So, kung mabibigyan nyo yung committee ito na ilan ba talaga yung na-involve sa riding in tandem? Kung ating titingnan, kaya sinabi ko itong 2023 kasi yung 2022 patapos pa lang yung COVID, 2021 wala naman nasa kalye, 2020 lockdown tayo, MECQ, ECQ, lahat na. Diba? Bawal lumabas. So kung mabibigyan mo kami nung datos, ilan yung na-involved sa riding in tandem, ilan yung suspects na positive riding in tandem talaga, iba nakuna ng CCTV cameras, ay mas malaki maitutulong sa committee ito sa pagbalangkas natin ng panukalang batas na minumungkahi ngayon. So when can we get that? We will try to produce it, sir, within this week, sir, or 1 week, sir. Yes, sir. So yun ang nakikita ko rito kasi yun ang basehan kaya gumawa ng riding itong Motorcycle Crime Prevention Act. Ano-anong krimen ang nangyari gamit ang motorsiklo? Andeman o nag-iisa. So within this week. But to your knowledge, meron ka bang top of mind na tumaas ba ang naging krimen sa paggamit ng motorsiklo o pareho din? As of now, sir, negative, sir. Yung input lang po, sir, doon sa House Bill, sa sir, yung SBN, sir, na sir, ang meron akong dala dito, sir. Yung input lang, sir, sir. Recommendation, sir. Recommendations for this Yes, sir. Yun lang po, sir, yung... So siguro dagdagan ko na rin bukod doon sa reported crime incidents utilizing motorcycles, ilan naman ang nanakaw na motor? Yes, sir. Ilan ang nanakaw na motor na ginamit sa krimen at ilan din ang nanakaw na motor kahit hindi ginamit sa krimen? If we can have those three data, that would greatly aid this committee in crafting a possible remedial legislation. Yes, sir. Will do, sir. Thank you, sir. At idagdag mo na rin, ilan naman yung nalipat ng jurisdiction? Yes, sir. Kasi baka ninakaw sa Metro Manila, nadala sa ibang isla naman, doon naman nagamit. So 4 yung hinihiling po ng committee ito, Colonel. But you have a recommendation to mention, pwede mo simulan yun, we'll give you time. Of course, your recommendations are based on factual data because you will not make any recommendations out of thin air. You made your recommendations because recommendation 1 is because of this, recommendation 2 is because of this. Di ba? Yes, sir. Okay, go ahead. Highlight your recommendations. Sir, the recommendation of the Highway Patrol Group, sir, on the RFID, sir, of the motorcycle, sir. Sir, haba to, sir? Hintay natin ang LTO eh. Yes, sir. Ikaw ang pillar pa eh. Tsaka mainit pa tong kape ko. Yes, sir. Copy, sir. So I will go to the letter A under section 1 of section 3 of Republic Act number 11235. The inclusion of the RFID in the definition of terms is preparatory on the following provision to be applied. It appears that the intention of the law to include RFID as a means of additional requirements, particularly the installation thereof under section 3 of the proposed bill amending section 5 of Republic Act 11235. And then thereto, the undersigned submits that this may be further challenged later on the being unconstitutionalized. Who is the undersigned? The HPG chief? Sino yung nakapirma? Sir, si Director HPG, sir. Brigadier General Alan M. Nazaro, sir. Okay. So, he is against? Not against, sir. We are complying, sir, but ang sabi,
might be challenged for Yes, being sir. unconstitutional. Go ahead. Yes, sir. Go ahead. Considering that the installation of RFID only applies to a certain type of motor vehicle, in this case, the motorcycle as a requirement, unless there is an enabling law requiring the RFID to be installed in all types of vehicles, or a new law to legislate to that effect, the provision may somehow be retained. Letter B, under Section 2, Section 4 of Republic Act Number 11235, this group recommends that the entire provision under this section be retained, and only provision pertaining to reduction of penalty will cause the amendment hereof to read as Section 4, registration by the owner. The owner of a motorcycle shall register his or her motorcycle with LTO within 5 days from such acquisition of ownership. The owner of the motorcycle shall also immediately report any sale or disposition of his or her motorcycle to the LTO. Failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sales or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment or arresto menor as defined under the revised penal code or fine. That's the existing provision. Yes, sir. So anong comment ko dyan? Sir, the comment is underlined here, sir. The subject owner to have a penalty or imprisonment of arresto menor, sir. Payag kayo? Sir, kung i-ano po nung law, sir. So ganito. Yes, sir. Yung sinabi nyo, pag nag-RFID, it might be unconstitutional because it will just subject the motorcycles to the RFID to the exclusion of four-wheelers. Ganon. So itong pangalawa, ang sinasabi nyo, payag kayo doon sa 5 days reportorial requirement after purchase or transfer. Yes, sir. Wala naman kayong sinabi na baka maging unconstitutional din kasi hindi applicable sa four-wheelers. Yes, sir. Honor. We will ask the LTO later. Nakikita niyo yung sinasabi ko? Pag bumili ka ng kotse, ako may sasakyan ako dati. Second owner na ako. Narirehistro naman. Hindi ko naman na-transfer na. Tapos si owner, may open deed of sale. Continuing lang yon. Kaya noong rehistro, tapos nung nabenta na, sir, hindi pala sa pangalan niyo to. O nga, nandito, nakapirma yung dati pa. May pirma doon sa Xerox, sa ano yung ID niya, nandun yung kanyang, kung ano man yung ID niya, tsaka palang mako-consummate yung mako-consummate yung deed of sale, marirehistro, manonotarize, etc. Sa palagay nyo ba, dapat din i-apply yon sa four-wheeler? Kasi kung ipapatas natin, gusto mo yung binabanggit mo kanina, si RFID, dapat na special treatment ng motor sila lang ano, kaya sabi niyo unconstitutional. Pero yung four-wheeler, minsan tatlo na yung nakabili. Open deed of sale. Diba? Sa Amerika, pagbili mo ng sasakyan, on the same day. Ganito lang kalaki yung deed of sale, transfer. Kailangan i-transfer mo na sa motor vehicle office, sa MBO. Dito, sa atin, kahit 5 taong ka lang nagdadrive, hindi mo pangalan. Diba, sir? So, bakit para magkaiba yung opinion nyo doon sa dalawa? Sir, based on the dito, sir, is we are agree, sir, but if it is unconstitutional, sir, yun po, sir. Doon, si RFID? Yes, sir, RFID. O yung 5 days? May isa yung The RFID, sir. The RFID, sir.
constitutional kasi ang napili lang motor. Yes, sir. Yung mga Then, for the, not all motorcycle are, ano sir, I mean sir, for RFID, they can, or hindi na lang sir, yung iba sir kasi sir, ginagamit lang sir for entering expressway sir, like that sir. So, Mr. Chair, maybe ask the i-clarify proponent ko of lang, the measure. if ano, since sa LTO, pwede natin clarify, di ba yung mga motorcycles now, aside from the plate numbers, they come already with RFID. May kasama na po yun eh. So, hindi ko maano kung bakit maging unconstitutional because the new motorcycles now, upon registration at pag-release ng plaka, kasama na po yung RFID which contains the information of the motorcycle, the owner, di ba? Dapat yun. Tama ba, LTO? Pwedeng ano ba kasi? Thank you, Mr. Chair. Yes, there is already an RFID for the motorcycle and the details contained in it is the file number, the plate number, the chassis number, and the engine number. Also, sa four wheels meron din, di ba? Yes, Your Honor. Both have RFID. Yes. I think si Colonel medyo na-confuse ka. Yung RFID ng NLEX, SLEX, iba po yun. But the RFID that we are talking about, the chairman is discussing, is the RFID that pertains to the information about the vehicle. Kasi kailangan na po yun ngayon eh. Diba? Hindi yung dati, plaka lang ang we rely only on the plate number. But now, because of the RFID, we can already identify if that indeed, that plate number or registration indeed belongs to the said vehicle, motorcycle man or four-wheel. Tama po ba, Mr. Encela? Para just to clarify. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Senator Hercito. Mr. Rincela, balikan kita. So pag bumili ng bagong motorsiklo ngayon, may RFID na, saan nakadikit? Sa headlamp. 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 Kanan, kaliwa? Anywhere. Colonel, join us. Sino yung bagong dating na ano? Okay. So, Sa kaliwa, Mr. Sa Chair. kaliwa. Okay. Sa kotse. Teka muna, isa lang ang headlight ng motorcycle eh. Isa lang ang headlight ng motorcycle. So, kotse saan? Sa windshield, Your Honor, sa gitna po. Meron na Middle. yung brand new. Opo. Ayun. So, pag yung kwento ko kanina, pag lumipas ang halimbawa 1 taon at ibinenta noong bagong, yung nakabili, original owner, sa isang individual, kung direct salesman o sale o sa mga car traders, paano na yung nakadikit doon? Kung open deed of sale, hindi naman tinransfer, paano yun? Halimbawa, may-ari Danilo Encela. So, yung RFID, ibinenta kay Professor Bergos. Yung RFID mo pa rin kung open deed of sale. Tama? Yes, sir. Actually, Your Honor, doon sa RFID, wala pong naka-indicate na owner. Kasi kanina, sagot mo kay Senator Ejercito It's the file number, the plate number, the engine number, and the chassis number, except for the owner. yung pangalan ng owner, wala. Wala po. But the bill seeks to indicate the name of the owners as well as other details for crime prevention purposes. So, nakalagay lang doon, Ford, halimbawa, o na-advertise pa rito ang Ford, o Isuzu, tapos chassis number, engine number, yun lang. Basic. Yes, Your Honor, basic. So, kahit i-transfer, walang kailangan pagbabago. Ganon din sa motor. Senator Ejercito, is that the purpose of the measure? Yun din pala yun? Well, ang ano natin, I think yung RFID kasi na nakalagay ngayon, at least hindi na yung plate number hindi na malipat-lipat. No? At least to make sure that the vehicle, whether motorcycle or automobile, kung ano po yung plaka niya, reflected doon sa RFID. But we can also put additional information in the RFID. Tama naman po di ba? Yung owner's name later on, para po sigurado na pag i-scan po, alam po natin later on that
the said vehicle is cleared. Kumbaga, at least madali ito eh. One of the purpose, Mr. Chair, of having the RFID system, magkaroon tayo na scanner later on, is for crime prevention as well. Pag naka-red alert o naka-alerto, I think pag naka-install na yung mga ano natin, pag na-scan niya, malalaman kung naka-red alert yun. That is possible, Mr. Insela, later on, di ba? Pag nakabili na tayo ng scanners at lahat. Possible, Mr. Chair, Your Honor. But ang problem lang po natin is yung transfer, then yung mga na-repossess po ng mga dealer na motorcycle. Yun lang po nakikita po nating issue po dyan. Paano magiging problema? Ay, yung pag-transfer, paglagay ng mga data, hindi ba pwedeng ano yun? Yung ng MIS yun, ng ano, na dapat pagbabago, ba, transfer ownership, syempre dapat magpapalit din yung dapat yung identity ng owner nandun na lahat yung sa RFID eh. Para nga yung Anti-Crime Prevention Act na ito eh. So pag iscan natin, dapat all that pertinent information should be on the RFID itself. Di ba? Dapat ganun yun. Tama ba, Mr. Zela? Yes, Your Honor, tama po. Siguro later on, kasi wala pa time, Mr. Chair, hindi pa natin nabibili yun. Kumbaga nauna yung RFID with information. Ang plano talaga natin dito magkaroon ng scanners later on para sa mga checkpoints. It will be easier also for the police manning the checkpoint and also for the riding public, no? Kasi kawawa pag nagka-checkpoint talagang minsan 30 hanggang 50, no? Kawawa din yung police eh, kakabasa nila ng registration, maduduling din niya pagtagal eh. Di ba? Pero ngayon, hopefully with the scholars in place, ito in the future na, looking at the future, that the RFID would contain pertinent information about the motor vehicle and the rider itself. Di ba? Pwedeng ilagay doon. So it will be more convenient this time sa mga ano natin, no? Sa ating mga law enforcers this time na i-identify na sila, hindi na rin yung matagal, isa-isahin. No? Ito si former Colonel Busita, naging ano to ito. Napakahirap ang magman ng checkpoint and I'm sure this will be easier. So siguro si Colonel Segon can speak on this matter, yung tungkol puro sa rehistro, no? Sa checkpoint, kung gaano. Will it be easier kung meron na tayong RFID system na nandun na pertinent documents, information about the riders? Ngayon kasi, pag mano-mano, lahat iniisa-isa niya. Tama ba? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. I am a Police Colonel William Segun, the Deputy Director for Administration of the Highway Patrol Group, the former Chief of Police of San Juan City, sir. And the provincial. Yes, sir, from Cavite, sir. Sir, with regards to the comment, sir, mas maganda, sir, kung mayroon na tayong talagang RFID na naka-in place na doon sa mga motor para madali na yung pag-scan or pag-identify ng mga motorcycle during checkpoint, sir. In fact, sir, nung provincial director, sir, ako ng Cavite, ni-require namin lahat ng mga alam ni Congressman Busita, yes, sir, meron kaming ID. Tapos yung member namin na isang motorcycle club, lahat ng mga motorcycle na member ng club namin, hindi na namin nire-require maglabas ng ORCR in every checkpoint. Pag nakita lang namin sir yung sticker na yon na member sila ng Cavite Motorcycle Club, guna sila sir, hindi na namin sila nire-require maglabas pa ng mga ORCR. Kasi makikita natin sir sa lahat ng checkpoint, ORCR ang hinihingi ng pulis natin. ORCR. Ngayon sir, yung sa amin is parang initiative lang namin yun na pag nakita na namin ng sticker ng Cavite Motorcycle Club, wala nang tanong-tanong sir kasi nag-submit na sa amin sila sir ng mga requirements yan eh. Sinubmit na. Preliminary, bago namin sila bigyan ng stickers, nag-submit sila sa amin ng ORCR na. So mas maganda sir itong meron ng RFID, at least kahit sa cellphone sir ng pulis natin, pag in-scan nila yon, makikita na nila sir kung sino na may-ari
So mas maganda sir at mapapadali. So all the pertinent information later on, pag meron na tayong scanners later on sa Yes, mga sir. checkpoint, Yes, sir. which will be more convenient, Mr. Chair. Kasi ngayon, ang hirap talaga sa mga riding community, lalo na pag checkpoint. Yes sir. No, minsan 30, 50, no, gano'n, tas isa-isa, yung kawawa rin ng pulis, no, na maduduling kayo, I mean, babasahin yung register isa-isa kung ganun karami. So hopefully later on, Mr. Chair, the intent of this measure also is to provide yung mga scanners to make it more convenient for both the riding public, for the riders and also the law enforcers. I think si Colonel Busita, si Congressman Busita would like. Mr. Chair. You're recognized, Congressman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mag-interject lang po ako doon sa comment ni Honorable Senator J.B. Ejercito. Nabanggit po niya yung alarma. Naka-red alert yung naka-alarm. And Mr. Chair, maganda po itong RFID, especially kung ang usually sa lang ginagamit sa crimes, yung mga nakaw na motorsiklo. Parang sa four wheels din. And nabanggit po ni Honorable Senator J.B. Ejercito yung sa alarma. Mas magiging effective ito, Mr. Chair, kung ang HPG ay magkakaroon ng report sa every incident, especially yung crime incident involving motorcycle riders, yung report ng motorcycles para, sir, pag may RFID na, makikita kung stolen motorcycle ito. So, tama-tama, Mr. Chair, ang ano po nito ay Motorcycle Crime Prevention Act. So, tama po yon na yun mas ma-address sana ng HPG and the PNP in general, yung submission, Mr. Chair, ng mga crime incidents involving motorcycles. So in the future, napakaganda po nito. Mr. Chair, in addition sir, sa ongoing sa HPG sir, meron kaming Highway Patrol Information Management System wherein we collate all the reports from the local police stations and the national from the HPG sir. Meron tayong tinatawag na locally alarmed and national alarm. Ito yung dinidevelop namin sir through our HPG IMS, which is part of ng budget ngayon sir for 2024. Pag natapos yun sir, i-collate na namin lahat yung aming motor vehicles, motorcycle na local alarm at yung national alarm at magandang incorporate na rin sir ito sa building sir. Tama yan. That's the reason, PD, Colonel Segon, PD pa. Kaya kanina, hinihingi ng committee ito sa HPG yung number of crimes committed for 2023. Number of motorcycles stolen for 2023. The number of suspected, the number of incidents wherein riders were suspects. And number 4, number of crimes reported but not confirmed concerning motorcycles. So lahat po ito hinihingi namin ang pangako nung ni Colonel Ramos to be given within a week. So that this committee can decide accordingly. Pero balikan ko si LTO, doon ba sa hindi ako techie, doon ba sa nakakabit ngayong RFID sa kotse at sa motor o sa motor tayo, meron pa bang space technically para pumasok yung pangalan ng may-ari, address, and other personal details? Kasi ang sabi mo, ang nakalagay lang ngayon yung brand ng motor, engine number, etc. etc. Meron pa ba? Kasya pa ba? Kasi ano yan hindi naman one-liner lang ang kasya sa mga ganyan, di ba? Maluwag pa ba? Kung ano man ang tawag doon technically, gigabytes ba yun? Kung ano man yun, kasya pa ba? Mr. Chair, may I refer the question to my colleague from the plate making plant? Opo, from the... Under oath na kayo, hindi pa? Sige, i-oath mo muna, Comsec. Kindly raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you, sir. Thank you. Ayun, so ang tanong ko, yung RFID natin ngayon nakakabit sa motor o kahit sa kotse, ganong karaming data ba ang kasya pa na ilagay doon? Yung bang, halimbawa,
ang previous owner ay si Mr. Juan de la Cruz. Ang sunod na nakabili ay si Mr. Pedro de la Cruz. Kaya bang ilagay pa yung detalye nila doon? O hanggang doon lang kayo sa yung Honda o Suzuki, Kawasaki, Yamaha, hanggang ganun lang ba? Mr. Chair, kasi po ano nakalagay doon, kasama na po doon yung MB file number, yun ang pinaka-identity ng motor po. So sa system na po ng LTO, pwede po ma-retrieve doon kung sino yung owner, yung current owner, para malaman na po. So valid sa system na po na nagagamitin sa future, so may option to upgrade yung system. So doon sa point of contact, insofar as the law enforcers are concerned, hindi kaya? Kasi yung police, halimbawa, may nangyaring ganito, iniwan yung getaway vehicle na motor, kung gano'n ang purpose ng batas. So nandun yung naiwan sa lampas sa crime scene, tinira ng scanner o ng gun, na hindi pa niya makukuha, kailangan pang pumunta sa LTO? No, sir. May mga handheld po kasi yung mga law enforcers for that na naka-online po sa system. Hindi nga, pupunta pa ulit sa system ng LTO. Not right there and then. Doon na mismo sa kanto, pangalawang kanto kung saan inabandon Actually, sir, yung vehicle. Sarili lang niya, hindi naman ipag-usap sa inyo. Kaya ba yun? sa ngayon po, hindi pwede doon sa ano. Pero po, may option to upgrade po. Para may, yung chip po, pwede pong lagyan ng data pa. Depende po yun doon sa application. Yung tanong ko, ganun kaluwag pang espasyo ang laman nung RFID na pwedeng isingit? Pwede yung 3 previous owners, current owner lang, delete na. Pag may bagong bumili na ng motor, delete na yung napatungan, hindi na matetrace kung sino. O hanggang saan? Hanggang saan? Bali po, mali-delete, pero po sa system ng LTO, pag pinasok po yung in-scan po yun, babato yung handheld scanner sa system, ma-update po yung data po dun sa Ulitin ka, medyo halimbawa, yun, huwag naman mangyari, may gumawa, inabandon si getaway vehicle, kung motorman, iniwan sa pangalawang kanto, sa scanner, yung barrel, yung gun. So ang lalabas ngayon, Honda, Kawasaki, Yamaha, yun lang. So chassis number, gano'n. So pag na-update, pwede nang ilagay yung pangalan ng Mr. Danilo Encela, yun ang pangalan nandun. Pwede bang gawin yon na hindi na kailangan isurrender yung RFID doon mismo sa central office, i-encode? Pwede po sir, pag yung may bagong app na yung system na yun sa LTO po na mariretrieve doon mismo sa pag-scan po. Bali real time rin po yun pag binato sa central office po. Halimbawa, tiga Cavite ka, hindi ka na kailangan pumunta sa main office ng LTO para dagdagan yung laman ng RFID. Hindi na po kasi maka-online na po siya doon sa system ng LTO. Mababasa na rin po niya. Sa LTO, pwedeng halimbawa, ikaw nabili ni Pedro de la Cruz, kay Juan de la Cruz, yung registered new owner na nakabili, kasi sa batas, 5 days, i-encode na lang doon, pasok na ang pangalan niya. Sa system po. So yung ating point of contact na law enforcer, iniwan sa pangalawang kanto, pag binuksan, pag ginan yung RFID, pangalan ni Pedro de la Cruz. Opo, pag na-upgrade na po yung system. Kasi So, hindi pa po kasi. what will it take us? What will it take the LTO to upgrade the system? Kailangan ng budget, baka mahak pa yun. Iba naman ang lahat na na-involve, Pedro de la Cruz na. Anong kailangan doon? Kasi administratively, hassle yun na pupunta, every sale, pupunta sa LTO, o palitan yung pangalan, papalitan yung pangalan, yung laman ng RFID, medyo masalimuot yun. Pero if it can be done from a central office, na kayo na lang ang mag-i-encode, pasok na doon, okay, siguro yun. Can it be done? And what will it take to have that process done efficiently? Sir, as of now, sir, so kailangan po i-upgrade muna. So babudgetan pa po yun ng Paano may upgrade? Pupunta sa LTO office? sir, yung system ng LTO po. You say system sa central office? Apa.
So pag sa central office, buong Pilipinas, kaya niyong i-update yung RFID. Yes, sir. Nasa central po yung main server po lahat. So Naka-online po yun. meron na tayong ganun ngayon. Meron po ngayon. Meron naman pala eh. Kaya lang, hindi pa po upgraded dun sa pag-check ng ownership po. Hindi pa updated. Doon lang sa mga... So balik ko yung unang tanong ko, sir. Yung unang tanong ko, yung maliit na chip, ganong karaming data ang pwedeng ilagay doon? Mr. Chair, sa ngayon po, gaya po ng nabanggit po is ang kasya lang po doon sa RFID for now is yung MB file number, the plate number, engine number, and the chassis number. Yeah. Opo. Hindi kayang ilagay yung pangalan ng owner. Hindi kaya? Kakayanin po yan pag magbabago po ng sistema, Your Honor. So tanggalin na natin yung color of motorcycle. O, alis na yun. Ayun na, ilagay yung pangalan. Isang line din na nawala doon. Di ba? Yeah, so what will it take nga? Kailangan bumili ng bagong system. So siguro isama nyo doon sa position paper ng LTO, magkano yung kailangang gastos dito para magawa ito. Di ba? Otherwise, pareho rin tayo. Yung ating binabaril doon ay si Yamaha lang. Eh, hindi naman tao yun. Tao yun sa Japan, yung nag-invento ng Yamaha. So can we have an exact approximation of the cost that would be entailed if we upgrade the system? Yes, Your Honor, we will conduct a study po, including our MID, the Management Information Division, which is in charge of our IT, kung paano po magagawa yan. Opo. Ang laking tulong ninyo kasi pag nagbenta, ang kailangan lang i-register yung sa ngayon within 5 days, i-register sa inyo, tapos mapapalitan niya na yung pangalan. And if it can be done to the motorcycles, it can also be done to the four-wheelers. Ang laki ng income ng LTO. Lahat ng gagastusin sa pag-upgrade, nabawi na. Kasi nga, kagaya ko, meron ako dati, 2 taon na, ay yung pa rin dating owner, hindi pala nilipat. Wala naman akong kasalanan doon, di ba? Wala naman batas na nilabag, open deed of sale. Kaya lang, yung pangalan, yung dating owner pa. Ang dami nating ayusin. Senator JB, Colonel Busitas. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro po, initially, maganda po na kung possible, at least ma-update lang yung LTO sa data doon sa mga motorcycles na nagamit sa crime incident. With the indulgence of Colonel Busitas, we recognize the arrival of the chief of the LTO, Attorney Vigor Mendoza. Thank you, Attorney Mendoza, for coming. Ang dami na naming napag-usapan dito, pero yung mga tao mo naman sumagot na, i-affirm mo na lang yan. You may go ahead, Colonel Busitas. Congressman Busitas. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, considering this act is about motorcycle crime prevention, I think pinakamadali po, Mr. Chair, initially, is mabago ng LTO yung data system nila para mailagay po doon yung mga motorcycles na nagamit sa crimes. Kasi po, I am not saying na tama ako, Mr. Chair, pero on behalf of the riding community, parang hindi po nila tatanggapin na halimbawa, Mr. Chair, responsible person ako. Tapos pag in-scan ni police yung RFID, yung complete details, personal identity ko nandoon. Parang ang ina-anticipate po natin, Mr. Chair, hindi ito maging acceptable. But again, Mr. Chair, with all due respect, considering na ang inaano po natin dito, ina-address ay yung crimes committed by some riders, at least siguro po, mas madali din sa LTO na ang mailagay lamang po do sa RFID, additional data, is yung mga motorcycles na nagagamit po sa crimes. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busitas. Kanina, Attorney Vigor, maraming katanungan pero babalikan ko yan. But you have to be subscribed first. Kailangan i-administer mo yung oath. Mayor, please rise, LTO Chief.
Sir, kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you, sir. Mr. Chairman. Attorney Bigor, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Pero kanina, yung mga napag-usapan, during our first hearing, ang backlog ng plaka sa motorsiklo ay 9 million. Ngayon ay 12.9 million na, 13 million na. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Hindi mo ito kasalanan kasi meron ka na ba 3 linggo sa sa opisina? Wala pa. Pang-apat na buwan na po. 4 na buwan na. Di, hagip mo na rin siguro dun yung mga kalahating milyon plaka. Kasi 12.9 na. So, may we know from the LTO, how do we address this, how can we address this seemingly insurmountable backlogs of plates for our motorcycle owners? Lumobo na, from 9 million, 12, magte-13 million na. Baka after New Year, baka pag 15, 14 million na ito. Ano pong dahilan kaya nito? Attorney Mendoza. Opo, good morning ho, Chairman, Honorable Senator, Congressman. Ang kagandahan ho dito, hindi na ho nadadagdagan yung backlog. We're able to cater to the day-to-day demand ng ating mga bumibili ng motorsiklo. Inaayos lang ho namin yung logistical chain from production to the end user. In fact, meron po kaming meeting with the motorcycle dealers on December 4 precisely to address yung paglalabas ng plaka. Kasi nabababa ho natin yung mga plaka to such an extent na ang aming proposed timeline is 7 days from the time you purchase your motorcycle. Dapat nandyan na po yung plaka nyo, yung ORCR nyo. At ito ipaplansyahin namin sa mga dealer kasi minsan natatambak sa dealer po eh. Having said that, yung 13 million has been a static number now since the time I entered. Hindi na nadadagdagan kasi na-address na ho natin yung current demand, which is around 10,000 plates a day. Yun po, minsan 8,000, minsan 9,000, no? Opo, 8,000 na lang po. Gawin natin 8,000, Mr. Chairman. Mga 8,000 plaka, 8,000 motosiklo araw-araw. So in a 26-day period, then nasa humigit kumulang 200,000 motosiklo buwan-buwan po ang nadadagdagan. So you're saying that the figures now of almost 13 million is static. So that figure would remain constant even with the production and sale of 200,000 per month po yan. Per month. Opo. Per month. So yung 200,000 per month na bagong bibili, makakasali din sa universe noong 13 million. Napapadagdag sila. O sila muna yung priority? Sila na ho muna ang priority, yung current demand po. So si 13 million, wala muna sila? We are starting now on the 13 million po at a tune of around 300,000 plates a month. Kasi mayroong nag-bug down na rin po yung ating ibang makina. Yung ating 2 robot machine medyo may konti. So more or less 500,000 a month ang inyong napoproduce na plaka. Kasi sabi nyo 200,000 for the newly purchased motorcycles and then ina-address nyo yung backlog, pabalik. Opo. 300,000. 300,000 plus 200, 500,000. Nasa mga 600,000 po ang ating current monthly production ng plaka. Both automotive and motorcycle. Ito sa 300,000 nyo na pinoproduce sa backlog, kasama yung automotive, ganun? Opo. Hinahabol din po natin kasi yung replacement plates na yung pagpapalit po ng green to black and white. Nasa mga 1.5 million po yun. Hinahabol din po natin yun. Palagay niyo po, at the rate you're going, kailan po ma-address itong... Ang motorcycle po, 2 years and 5 months. Zero na? Zero na? Wala na tayong backlog. Tapos, si mga bagong bili, after 5 days, sabi nyo? 7 days po. 7 days. Target timeline. 7 days. But the current law speaks of 5 days from registration, di ba? So, sa dealer po namin, ihabulin po yan kasi nakita ho namin, nagkakaproblema ho kami sa mga dealers. Minsan, hindi ho kagad-agad nila nabibigay yung mga plaka. So we'd like to
to take them to town, na talagang ikausapin sila, iliitan pa natin kung pwede 4D. Kasi yung plaka nasa district offices na po yan eh. Ina-advance production na po natin yan eh. Para di na magtagal. So dealer, kaya Senator JB, kaya kanina pinag-uusapan namin yung RFID rin eh. The possibility of centralizing the change of what is the content of the RFID itself. So ngayon, sa RFID, wala naman tayong backlog. Pagbili ng motor, nakasalpak na si... Ngayon po, wala ko tayong backlog, pero we anticipate some big problem kasi medyo na-delay po supply ng RFID. So hahabulin dito. Pero sabi ng supplier po natin, mahahabol naman po niya. So nadi-delay na rin sa RFID? Opo, medyo may konting delay ho tayo dyan. Parang mas marami pang supply ang RFID kaysa sibuyas. Ngayong Kapaskuhan. If I may, Mr. Chair. Who is trying to be recognized? From Pinoy Ninja. Kanya, no? Be seated, para na-administer ka na ng oath? Yes. Oo. Yes, sir. You're trying to interject something relative to what the LTO chief has been saying? Regarding sa RFID backlog. Okay. Can we include... Can you be seated para let's have some formalities here. You're from Pinoy? Pinoy Ninja, Mr. Chair. Okay. Regarding with the Honorable LTO Chair. Ito yung matagal ko nang gustong i-add kanina sa statistics ng mga backlogs. Kung pwede nating isama yung backlog ng RFID because we're talking about RFID. I have a motorcycle without RFID for almost 2 years. Yun yung umaatras. May umaatras na yung camera. Babangga na. I have a motorcycle without RFID for 2 years. So, diniliver yung plate without the RFID. So, kaya gusto ko sana masama sa committee yung mismong numbers ng backlog ng mismong RFID sticker. Fire alarm, tayo na lang nandito. So, bumili ka ng motor 2 years ago, walang RFID, hanggang ngayon wala pa rin RFID. Yes, Mr. Chair. And you're not alone? I can only guess. I'm not alone. So that was 2021? Yes, Mr. During the height of COVID-19 lockdown? Yes, Mr. Chair. That is February 2021. So baka ganun siguro yung... Yes po, Mr. Chair. Now we discovered na meron mga plaka distributed at the time, more or less, na na-distribute po nila na walang RFID. Pero sa ngayon, hindi pa namin kayang tugunan yan kasi ang inatupag po namin yung current production. No? As I said, even on the current production side, prospective ka? Opo. At saka yung ating supplier, hindi yung kinover yung mga hindi nabigyan ng RFID dati. The supply is only based on the plates that will be produced today. So that's something we will be discussing with DOTR, Mr. Chair, para mahabol inventaryo namin ilan yung mga plakang na-distribute in the past years na wala pong RFID. Yun sa COVID eh. Opo. Pero may plaka ka naman, may ORCR ka. Yes, sir. I have my plate number. And But nung COVID ba, panay ang labas mo ng ano? Not necessarily, sir. Ginagamit ko yun, sir, sa work eh. Kaya ayun. Lang. So siguro yun yung COVID-related. Can we get the data? Baka hindi lang siya, baka marami yan. Saan ho na binili yung motor niya? Metro Manila? Las Piñas. Las Piñas. Daang Hari. We are trying to inventory that, Mr. Chair. Ilan plaka ang nalabas na walang RFID. Okay. Kasama ko yan pa sa pinopropose namin sa DOTR na magkaroon ng supplier for RFID dun sa mga plakang nalabas na wala. So the commitment of the LTO chief is that for the backlog, 2 years would be sufficient to address the backlogs of RFID and the plates. Diba? Parang ganun yung sinabi nyo kanina. Yung RFID, 2.5. 2.5, Chair, pero hindi ko yung backlog ng RFID. Backlog ng plate. Backlog ng plates. Opo.
So what about the backlog of the RFIDs? Hindi pa ho namin na i-inventaryo po lahat. No? The initial numbers are in pero hindi po validated. We have to do our audit just to check the numbers given to us. Mukhang masyadong maliit ang aking tansya. So pinapa-audit ko pa ulit. Hindi ganun kalaki. Hindi ko po masabi kasi marami hong nalabas in prior years. Yung COVID nga. I would not be surprised in 2022 baka may nalabas na plaka na walang RFID. Kasi yung proposal po dito ngayon, ito na rin sa mungkahi ni Senator JB, pag nawala na yung plaka sa harap, ang papalit RFID na. Pag nabago itong batas, itong Motorcycle Crime Prevention Act, itong double plaka law, pag nabago itong Republic Act 11235, mawawala na yung plaka sa harap, sa likod na lang, ang kapalit sa harap, RFID. Ngayon, kung may backlog tayo ng RFID, edi pareho rin. Wala rin na paggagamitan yung sa harap. Ang replacement ng plaka sa harap ay yung RFID. Ngayon, kung may backlog tayo sa RFID, ay ibang problema na naman yon. Kailangan habulin din natin yon. Kasi mawawala na yung backlog mo ng plaka sa harap. Mapapalitan na ng RFID. Once this law is enacted, hindi na kailangan yung dalawang plaka, sa likod na lang. Yung sa harap, RFID. Kaya may iba na yung backlog. Ang backlog po ay 50% na lang nung kung dalawang plaka, di kalahati na lang. We will report to the committee chair yung backlog on the RFID. Maybe in 2 weeks time, ma-validate na namin ang numero just to give us a clear picture kung gano'ng karami itong backlog na to. Ang kakabit po nito is the dealer. Opo. Mr. Chair, ano ko lang siguro, I'll take advantage that Attorney Mendoza is here. Kasi nga po ay siguro pwedeng sigundahan dito ni Colonel Segun na sa tingin ko, itong crime prevention natin with the use of motorcycles, mas importante magkaroon ng plaka lahat ng motorcycles. Kasi kung dodoblein pa natin, tanongin ko kay Atty. Mendoza, mas tatagal pa ba ang pag-address natin sa backlog? Mawa, hindi natin ma-amend ang batas ng itong doble plaka. So with 9 million at 13 million plates, so times 2. Diba? So 26 million. Gaano katagal natin na ma-address itong backlog kung magiging 13 million plates ito? Kung sakali. Ako po, tama po kayo, Honorable Senator. Talagang ayoko na ho isipin kasi aabutin po tayo ng 4 na taon ho yan. Assuming our machines don't break down, no? Ngayon nakikita na natin na po yung breakdown. Nagba-breakdown na, no? Nagba-breakdown na yung machines. Ilan ba yung machines yung total? We have 9 machines po, yung manual, 2 robot. Yung isa on standby. At total optimum production natin nasa 42,000. But we're only doing around 33,000 a day. Dahil nga yung isang robot natin medyo may problema. Tapos yung machines natin may 2 at one time na nag-bug down. So yun po ang kaya bumababa ang ating production level. Kay Colonel Segun, siguro being the representative of HPG, sa inyo pong tingin, anong mas importante? For crime prevention, that is, no, because that's the intent of the law, magkaroon ng 2 plaka o magkaroon ng plaka ang lahat ng motor na 13 million ng backlog. Ano ang tingin nyo? Sir, Honorable Senator, sir, based on my experience, sir, tingin ko, mas maganda yung may 2 plaka. Kasi kung RFID lang, pagtingin mo lang sa harap, di mo agad ma-identify yun unless kung meron kang hawak-hawak na speed gun, sir, na pang baril o ano. Hindi po, yun nga po ang intensyon ng batas na ito, magkakantay na scanners, pero ang tanong ko sa inyo, ano ang mas magiging problema ng law enforcers? Yung doble nga ang plaka pero 13 million ang wala o address within 2 years na lahat ng 13 million magkaroon ng plaka. At least identified na ang ownership ng bawat motor. Dahil wala naman gagamit ng motorsiklo na pag-aari niya sa krimen. Di ba? So, yung 2 choice. Magkaroon ng plaka ang 13 million o tumagal na 5 taon, na gaya na sinabi ni Atty. Mendoza, for us to be able to address, kung i-enforce pa rin yung doble plaka, it will take about 5 years sa kanyang estimates na ma-address ang backlog. So, yun po, anong tingin nyo? Sa tingin ko, sir, is mas maganda kung yung magkaroon ng plaka sa harap at likod. Pero kung sa immediate na pangangailangan, sir, pwede siguro
Unahin muna kung isa lang muna, tapos tupalo na lang yung sa isa. Parang, Mr. Chair. Twice the representatives of the various motorcycle associations here, but parang installment, sir, yung style. Unahin kung hindi kaya, unahin muna yung harap. Si Colonel Busita, Mr. Thank you, Chair. sir. Sa tingin ko kasi mas kailangan magkaroon ng identity muna lahat ng motor. Mr. Chair, actually kanina na tinanong ito ni Mr. Chair from the PNP at ayaw ko sanang i-divulge ito pero kailangan, Mr. Chair. Mr. Chair, during my assignment sa PRO Calabarzon, speaking of statistics, I found out, Mr. Chair, na in every 10,500 riders, 4 lamang po ang suspects dyan based on the data. Meaning, Mr. Chair, with respect to the representative of PNP, it's very impractical na dahil doon sa napakaliit, 0.03% ay gagastos po ng malaking halaga ang ating pamahalaan. 0.03%. Sobrang liit po. But of course, hindi natin pwedeng i-disregard itong mga crime incidents involving motorcycle riders. Binanggit ko lamang po ito dahil hindi practical. And on behalf of One Rider Party List, we support the proposed amendment of Motorcycle Crime Prevention Act introduced by Honorable Senator J.B. Ercito. One, yung criminal po na gumamit ng motorsiklo, for example, may binaril, yung witnesses wala naman chance na makita pa yung plaka sa harapan eh. Laging likuran, Mr. Chair. Second, nag-survey na rin po ako, actual survey, around 70%, Mr. Chair, ng motorcycles dito sa bansa natin, hindi pwedeng kabitan po ng bracket or the plates. Third, napakadelikado po niyan. So, ibig sabihin, Mr. Chair, hindi practical talaga na may plaka sa harapan. And as far as Motorcycle Crime Prevention Act is concerned, just of Congressman Busita, to recognize the presence of Senator Raffy Tulfo, also a member. Thank you, Mr. Chair. the best talaga, Mr. Chair, yung RFID. And based on the statement of Honorable ASEC from LTO, Mr. Chair, parang if I'm not mistaken, Mr. Chair, wala akong masyado nakikita ang issue do sa RFID kasi nagpo-provide na pala sila. At makakatipid po ang ating pamahalaan at the same time, very effective ito, Mr. Chair, dahil mas mabilis ma-identify ng law enforcers kung nagamit sa crimes yung motorsiklo. Unlike now, parang tsamba-tsamba, Mr. Chair, kasi magagaling po ang Pinoy nakakagawa ng fake na ORCR. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busitas. Kaya, Attorney Vigor, habang wala ka, ang tanong ko sa LTO kanina, yung bang RFID nakakabit ngayon, kaya pa ng capacity lagyan pa ng ibang data? Yung bukod dun sa kay Yamaha, kay Kawasaki, Suzuki, kung ano man, yung pangalan ng tao, kung ano, kailan binili, yun ang tanong ko kanina. At ang sabi nila, sasagot daw sila. Yun ang unang tanong ko, sasagot daw sila after 2 weeks. Pangalawang tanong ko, can changes be made even through a central location within the confines of your office? Doon na lang. Pabago, hindi na dadalhin yung motor na galing pang Sultan Kudarat, ito dadalhin sa LTO sa Coronadal, o baguhin nyo, nabili ko na ito. So, yun po yung tanong ko kanina. Can you confirm that? Can you affirm that, Attorney Mendoza, yung mga sinabi ng mga tao mo kanina? Opo, we can change it kasi yung RFID works, nasa online po yan. Pag read nyo ho, ang data po nasa data bank po namin. So all we have to do is change our data bank. Ano po ang impormasyon na kinakailangan, yun ang babaguhin namin. Palit na ng may-ari. Opo. O pininturahan, iba na rin ang kulay, ma-indicate na rin doon. Opo, pwede natin puro mga change. Mga orders lang po yan. Ang pangatlong tanong ko, how much would it cost for the Land Transportation Office to do that? Ngayon wala na. Kaya na yun ang system o may mga idadagdag pang mga chips kung ano-ano. O may babayaran pa. Yun po ang kailangan ko tanungin sa aming systems provider if it will be part of the
free services rendered o kung change order to with outside the scope of the contract, mukhang outside the scope po to eh. So, tatanungin namin magkano po aabutin pag yun ang ginawa namin. Kasi meron ng meron ng RFID, dadagdagan na lang ng data eh. Bawat galaw ko namin, May bayad. may bayad po eh. Patay tayo dyan. Yun nga po, Oo. kaya gusto namin malaman kung pwede namin ilibre o... Can you inform this committee as to the outcome of your query Yes, to sir. the service provider? We'll get back to you next week, sir. Thank you, thank you. Senator Tulfo, you have an introductory statement? So ito na si Mr. Rapi Tulfo, the all-knowing senator ng Republika ng Pilipinas. Tandaan nyo itong programa ni Rapi Tulfo ay tinawagan nitong angkas, na pamunuan ng angkas, pero hindi sila pinagbigyan. Nagkaroon ng opportunity ito si Senator Rapi Tulfo na makibat in, no? Kahit off topic, talaga naman ginisa niya yung mataga-angkas dahil una-una, syempre, nasa power siya may power yan may power at authority yan so tingnan natin kung paano aksayahin ni Rapi Tulfo yung oras nung committee hearing ni Senator Tolentino at Senator JB Ejercito para isingit yung kanyang programa para makita natin yung libreng exposure ni Rapi Tulfo na kesyo di umano na napakagaling na senador ng Republika ng Pilipinas. Tara, panoorin natin itong si Senator